Nagsisimula ang pelikula sa isang babae na si Hailey kung saan naghahanda ito para sa kanyang swimming contest at nang mag-umpisa na ang karera ay agad nitong binuhos ang kanyang makakaya upang manalo sa kanyang pinakamamahal na larangan. Ngunit nang papalapit na ito sa finish line ay napagtanto nito na hindi siya nanalo o nakasali man lang sa top 3 ng swimming contest. Kaya naman muling nanumbalik ang kanyang alaala noong siya ay bata pa lamang kung saan nabigo rin ito sa kaparehong paligsahan. Ngunit sa kabila ng iyon ay naroon pa rin ang kanyang ama na si Dave na handang sumuporta sa kanya kahit na anong mangyari. At nang matapos na itong maligo ay binuksan ni Hailey ang kanyang locker at tiningnan ang kanyang cellphone at nakita nito na tumawag ang kanyang kapatid. Dahil sa kuryusidad nito ay tinawagan niya ang kanyang kapatid na si Beth kung saan nagbabala ito kay Hailey na may paparating na malakas na bagyo sa lugar at pinaalahanan na kailangan na nitong umalis. At binanggit rin nito na hindi na niya makontakt ang kanilang ama dahil nawalan na ng signal sa kanilang lugar. Dahil sa nalaman ay agad nang nagmaneho si Hailey patungo sa kondo ng kanyang ama sa kabila ng matinding bagyo. At pagdating sa lugar ay may mga nagbabantay na pulis sa kadahilan ng hindi naligtas ang lugar dahil sa matinding bagyo. Kaya't kinausap siya ng isa sa nagbabantay rito na si Wayne kung saan binalaan siya nito na hindi na siya maaaring dumaan sa lugar kaya't kailangan na niyang bumalik bago pa man tuluyang lumakas ang bagyo. Subalit pinaliwanag rin ni Holly na kailangan niyang puntahan ang kanyang ama at pagkatapos ay babalik rin agad ang mga ito. Gusto mang tulungan ni Wayne si Hailey ay hindi pa rin niya pinagbigyan ang pakiusap ni Hailey kaya't pinilit na lang niya itong bumalik. Dahil roon ay nagpanggap ito na sumunod ito sa sinasabi ni Wayne hanggang sa bigla niyang iniliko ng mabilis ang kanyang sasakyan patungo sa kanyang ama. At nang makarating na ito sa bahay ng kanyang ama ay sinalubong ito ng kanilang aso na si Sugar at agarang hinanap ang kanyang ama at habang ito ay naghahanap ay nakita niya ang kanyang mga trophy at larawan ng kanyang ina kung saan sinisisi niya ang mga magulang nito kung bakit sila nagkalayo dahil sa pagkakahiwalay ng kanyang magulang. Dahil hindi nito makita ang kanilang ama ay sinubukan muling tawagan ni Hailey si Beth upang tanungin kung saan pa ba pwedeng magpunta ang kanilang ama hanggang sa sinabi ni Beth na marahil na pumunta ito sa kanilang lumang bahay kaya't agad nang pumunta si Hailey patungo sa dati nilang bahay kasama ang kanilang aso na si Sugar. Dahil sa matinding bagyo ay tila nahirapan ang mga ito na makatawid sa daan at pagbaha sa kalsada hanggang sa nakita nito ang sasakyan ng kanilang ama kaya't agaran na niya itong pinuntahan. At nang ito ay makapasok ay labis ang pagtataka nito dahil hindi man lang sumasagot ang kanyang ama sa kabila ng kanyang paulit-ulit na pagtawag rito. At habang patuloy pa rin itong hinahanap ang kanyang ama ay may isang puno ng kahoy ang biglang tumama sa kanilang bintana dahilan upang ito ay maggulat at ilang saglit lang ay narinig niya ang kanilang aso na si Sugar na tumatahol ito patungo sa kanilang basement kaya't napagtanto ni Holly na marahil naroon ang kanyang ama at agaran itong bumaba dahil madilim at napakaputik sa loob ay kinailangan pa nitong gumapang upang hanapin ang kanilang ama hanggang sa nagulat na lang ito nang makita niya ang mga bakas ng dugo sa pipe at naiwan na kagamitan ng kanyang ama. Kaya't nang makita niya ito ay lalo pa itong nag-alala at nagmadaling hanapin ito. Ngunit nang makita niya ito ay nakita niya itong nakahandusay sa putikan at walang malay kung saan may mga sugat pa ito sa kanyang balikat at pagkatapos ay agaran na niya itong hinila patungo sa itaas. Ngunit may biglang sumulpot na diskaya buhaya sa kanilang harapan kaya't labis ang gulat ni Hailey at nang makita niya itong papalapit sa kanyang ama ay agad niya itong hinatak papalayo sa buhaya. Hirap na hirap man dahil sa masikot na daan ay nagawa niya pa rin itong matakasan ang malaking buhaya at nang nagkaroon na ng malay si Dave ay agaran nitong inutusan si Hailey na umalis na dahil sa mga kawatan na nakatakas sa kanilang kulungan. At habang nag-uusap ang mga ito ay napansin ni Hailey na nahulog ang kanyang cellphone kung saan naroon ang buhaya kaya't agaran niya itong binalikan upang humingi ng tulong sa mga pulis. Kaya't dahang-dahan itong gumapang papalapit sa kanyang cellphone upang hindi siya mapansin ng mga buhaya. At nang nagawa na nitong makuha ang kanyang cellphone ay nakita niya ang isang buhaya na nag-aabang sa isang sulok. Ngunit bago pa man ito makatawag sa mga pulis ay may isang buhaya ang umataki sa kanya. Kaya't agaran itong bumalik patungo sa kanyang ama. Subalit sa di inaasahan ay kinagat nito ang kanyang binti at hinatak papalayo. At dahil roon ay muli na naman nitong nabitawan
bitawan ang kanyang cellphone, kaya't pinagtatadyakan niya ang buhaya hanggang sa ito ay makatakas. Ngunit dito niya nalaman na hindi lang isa, kundi 3 mga opisyal ang nakapalibot sa kanya. At nang siya ay lalapain na, ay nagawa niya pa rin itong matakasan. At habang patuloy siyang hinahabol ng mga buhaya at makikita na tinapakan ng isa sa mga ito ang kanyang cellphone, kaya't mabilis na itong gumapang papalayo, kung saan iniinda pa ni Hailey ang kanyang sugat dahil sa kagat ng buhaya nito sa kanya, hanggang sa nakapulot ito ng isang screwdriver, dahilan upang agaran niya nitong isinaksak sa ulo ni Diskaya. At habang lumalakas ang bagyo sa labas, ay napagtanto ni Hailey na tumataas na rin ang level ng tubig sa kanilang basement. Kaya naman agaran na itong nagtungo sa kanyang ama upang makaalis sa lugar. Habang ito ay gumagapang, ay nakita ni Hailey sa isang siwang ang mga magkakapatid na nagnanakaw ng isang ATM machine sa isang tindahan. Kaya't agaran niya itong tinawag upang makahingi ng tulong, at dahil sa lakas ng hangin at ulan ay hindi siya narinig ng mga ito, kaya't ginamit nito ang kanyang dalang flashlight upang maging senyales na naroon sila sa loob. At habang hinihintay nila ang kanilang kapatid na abala sa pagnanakaw, ay napansin ng lalaking ito ang ilaw na nanggagaling sa bahay nila Hailey, kaya't dahang-dahan itong lumakad papalapit sa kanilang bahay. Ngunit sa di inaasahan ay may isang buhaya ang umatake sa kanyang kapatid na babae, at nang makita niya ang nangyayari rito ay agaran niyang pinuntahan ang isa pa nitong kapatid upang balaan na may mga buhaya sa lugar. At habang ilalabas na nito ang kanyang mga ninakaw, ay nakita niya ang kanyang kapatid na nagsusumigaw, ngunit ilang saglit lang ay may isang buhaya ang lumapa rito dahilan upang mabitawan nito ang lahat ng kanyang mga ninakaw, hanggang sa nakita na niya sa salamin ang papasugod na buhaya patungo sa kanya. Ngunit bago pa man ito makatakbo ay agaran na rin siyang sinakmal ng kapwa niya buhaya. At nang makita ni Hailey ang nangyari sa mga ito ay tila nanlumo ito, kaya't naghanap na lang ito ng iba pang malalabasan, kung saan pilit nitong binubuksan ang sirang sahig. Ngunit sa kasamaang palad ay may nakalagay namang mabigat na kasangkapan sa ibabaw nito. Hindi nagtagal ay nabuhayan muli ng pag-asa sina Hailey at Dave nang makita nila na dumarating sila Wayne sakay ng police boat, kaya't agaran nila itong tinawag upang humingi ng tulong dahil alam ni Wayne na pumunta si Hailey sa kanilang lumang bahay. Kaya't agaran itong pumasok at sinubukan nitong hanapin ang mag-ama. At habang naghihintay ang kasamahan nitong pulis sa labas ay tila may nagtaka itong nang biglang huminto ang makina ng bangka. Kaya naman agad niya itong tiningnan at sabay tinanggal ang nakapulupot na mga lumot sa kanilang LSC. Ngunit nang ito ay matapos ay nagtaka ito nang makita niya ang isang duyan na gumagalaw at tila may humihigit rito. Habang patuloy na sumisigaw sina Hailey at Dave ay hindi pa rin sila marinig ni Wayne dahil sa lakas ng hangin at ulan, hanggang sa nakarating na ito sa kanilang basement. At sa kabutihang palad ay narinig na niya ang mag-ama, kaya't agaran na nitong tinawagan ang kasamahan nitong si Pet upang ipaalam na may mga tao sa loob ng basement. Subalit hindi ito naririnig ng kanyang partner dahil abala ito sa pagtukoy kung ano ang nasa ilalim ng duyan. At nang ito ay tuluyan ng makawala sa nakasabit na kadena ay dito na niya nalaman na isa pala itong buhaya, kaya't agaran itong tumakbo papalayo. Ngunit kalaunan ay nagawa rin siya nitong mahuli at pinagfiestahan ang katawan nito. At habang tinatawagan siya ni Wayne ay may isang buhaya rin ang sumakmal sa kanya papunta sa loob ng basement. At nang makita ito ni Hailey ay agad niya itong pinuntahan upang tulungan. Ngunit sa kasamaang palad ay may isa pang buhaya ang sumakmal rito dahilan upang siya ay maging kwento na lamang. Dahil sa nangyari ay agad nang kumaripas ng paglangoy si Hailey papunta sa kanyang ama. Dahil sa wala ng pagpipilian ay inutusan ni Dave si Hailey na lumabas na ng basement habang susubukan naman niyang mahuli ang buhaya. Kaya't agarang gumawa ng ingay si Dave upang marinig siya ng mga ito. At hanang nakita ni Dave na papalapit na ang buhaya ay agaran na niya itong trinap at sabay pinagahampas ng pala hanggang sa mapatay niya ito. Habang patuloy na naghahanap ng lagusan si Hailey ay aksidente nitong nakita ang pugad ng mga buhaya, kung saan nakita rin niya ang ilan sa mga naging biktima nito at ilang mga itlog ng buhaya, hanggang sa nakita nito ang baril ng pulis. Kaya't agaran niya itong kinuha. At nang ikinasa na niya ito ay may isang buhaya ang kumagat sa kanyang braso. Kaya naman agad niyang ipinutok ito ng ilang beses sa bunganga ng buhaya.
hanggang sa ito ay mamatay at dahil sa kagat ng mga buhaya sa kanyang katawan ay pinapatuloy pa rin nito ang paghahanap sa lagusan hanggang sa pumasok ito sa isang tunnel at dahang-dahan gumapang papasok. Subalit nang papalapit na ito sa labasan ay may isang buhaya ang dumaan at nang makita niyang umalis na ito ay agad na itong lumangoy papalabas at habang ito ay lumalangoy ay napansin siya ng isang buhaya kaya't nagmadali na rin itong lumangoy papunta sa likod ng kanilang bahay. Lumipat naman ang eksena kay Dave na nahihirapan na itong huminga dahil sa pagtaas ng tubig. At nang makapasok na si Hailey sa kanilang bahay ay agaran na nitong sinira ang kanilang sahig upang hatakin papaitaas ang kanyang ama at dahil sa dami ng tubig na nainom nito ay nawalan ito ng malay. Nang ito ay nagkaroon na ng malay ay agad na silang lumabas ngunit nakita nila ang taas ng tubig. Dahil sa sitwasyon nila ay kinailangan nilang makasakay sa bangka upang makaalis sa lugar. Habang sinusuong ng mag-ama ang baha ay may isang buhaya ang dumaan sa kanilang harapan. Kaya't binalaan niya si Hailey na huwag gumalaw at nang makalayo na ito ay ginamit ni Hailey ang kanyang bilis sa paglangoy papunta sa bangka habang hinahabol siya ng mga buhaya. At bago pa man siya mahuli ng mga ito ay nakasakay na si Hailey at sabay pinaandar ang bangka. Ngunit sa kasamaang palad ng makasakay na sila ay may isang rumaragasang baha naman ang tumama sa kanila dahilan upang tangayin sila nito pabalik sa kanilang bahay. Dahil sa lakas ng pag-agos ng baha ay nagkahiwa-hiwalay ang mga ito. Gayunpaman ay nakakita si Hailey ng isang walkie-talkie at sabay nitong tinawagan ang mga pulis. Lumipat naman ang eksena kay Dave kung saan pinipilit nitong makaakyat sa isang hagdan. Ngunit ilang saglit lang ay may isang buhaya ang sumakmal sa kanyang braso dahilan upang mabali ito. Dahil sa malakas na sigaw ng ama ay agad itong pinuntahan ni Hailey. Ngunit hinabol naman siya ng naturang buhaya sa loob ng bathtub at habang pilit na pumapasok ito sa loob ay nakagawa naman ng paraan si Hailey. Kaya't nagawa rin niya itong makulong at agarang pinuntahan ng sugatang ama. Kalaunan, nang sila ay makaakyat na, sa ikalawang palapag ay nakita ni Hailey ang isang paparating helicopter. Kaya't gumamit ito ng isang red flare upang mapansin ang mga ito. Ngunit ilang saglit lang ay may isang buhaya ang nakapansin sa kanya. Kaya't agaran siya nitong inataki at agarang kinagat ang kanyang braso hanggang sa nakuha nito ang kanyang red flare at sabay isinaksak sa mata ng buhaya dahilan upang ito ay makatakas at makalabas. Ngunit may isa na namang buhaya ang tumangkang sumakmal sa kanya at sa kabutihang palad ay natangay ito ng baha papalayo sa kanila at dahil sa lakas ng agos ng baha ay kamuntikan na rin siya nitong matangay hanggang sa dumating ang kanyang ama at hinatak siya papaakyat sa bubong at ilang saglit lang ay may isang helicopter ang nagpapatrolya dahilan upang gamitin muli nito ang natitirang red flare upang magbigay senyales na naroon pa sila. Nagustuhan niyo ba ang ating Tagalog movie recap? Kung ganun ay huwag niyo namang kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell para sa susunod pa nating mga videos. Maraming salamat sa panonood.